Pastor. Okay, so tama po yun. Pag-training po tayo ng mabuti. Amen? Kasi ito pong gawain na ito is training talaga. So, kaiba po siya doon sa seminar. Amen? So, ngayon talaga tayo dito, lahat tayo nag-aaral. Amen po. Kaya, lahat tayo, ang pinaka-teacher po natin, wala iba kundi ating Panginoon. Amen? So, kaya lahat po tayo dito is nag-training. Ako din po nag-training. Amen po? So, ang isi-share ko po sa inyo, yan na po yung kung paano tayo maging biyasa kung saan tayo nag-training. So, yun po yung pag-build po ng mga kaluluwa. Amen? So, ito po yung isang pamamaraan ng one-verse evangelism upang tayo ay makapagpahaya ng salita ng Diyos sa iba. So, alam ko naman po lahat tayo nag-share na on. Pero ito po para sa akin, madali po siya. And then, alam po natin na iba, ito po yung karagdagan para makita po natin at kung saan tayo talaga na gagamitin ng epektibo ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Amen? Sa ngayon po, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ang tao ay makapapasok sa kaharian po ng Diyos. Amen? So, buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah 53 verse 6. So, lahat po tayo ay magbabasa. Sige po, kung meron po Bible or mga cellphone, tingnan po natin. Sabay po natin basahin, nakita po na po ninyo. Sige po, basahin po natin. Tayo lahat ay tulad ng mga tupang nalilikaw, na kanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya. Ang kaparusahan tayo at dapat tumanggap. So kapatid, ipapaliwanag ko po itong ating binasa. Kung paano sabi po dito, tayong lahat ay tulad ng mga tupa. Tupa na malalabo ang mata, nagkamali tayo ng mga gawa. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Sa huli ng nakahulugan, sinunod ang ating sariling kagustuhan sa halin ang kalooban ng Diyos. Kaya po tayo nagkasala. Ngunit, ipinataw ng Diyos, si Yahweh ang Diyos, sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus, ang kaparusahan na tayo ang dapat tumanggap o ang ating mga kasalanan. So kapatid, may tatlo po ako katanungan. So, tignan po ninyo ang ating binasa para po kayo ay makasagot. So una, ano po ang ipinataw sa ating Panginoong Yesus? Ano po ang pinataw? Kasalanan. Pangalawa, kanino po ipinataw ang ating mga kasalanan? Sa Panginoong Yesus. Ano ang ginawa ng Diyos para maibigay ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Yesus? Ipinataw. Ipinataw, tama po. Ipinataw sa ating Panginoong Yesus ang lahat ng ating mga kasalanan. So, gagamit po ako ng ilustrasyon sa pamamagitan po ng hand motion. So, wala po akong hawak. Sige, sige lang sa boses ko. Okay po. So, gagamit po ako ng ilustrasyon. So, halimbawa, ito ang ating palad. So, ito yung napakamay nila para po mamaya mas marami na po ninyo. Halimbawa, ito yung ating kalimang palad. Kasi may simbolo sa atin at sa iyo. At ang kapitan ng palad ay sa ating Panginoon Jesus. Ang katulad po natin ay namukay dito sa lupa. Make sure po na may gamit po tayo. So, ang gamit na ito ay simbolo sa ating mga kasalanan. Tayo po yung mga kasalanan. Kapag tayo namatay at hindi na solusyonan ang kasalanan nito, makapagsak ka na ng impyerno. Ano ang ginawa ng Diyos para maibigay sa ating Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan? Ano ang ginawa? Ipinataw. Ipinataw sa ating Panginoong Yesus ang lahat ng ating mga kasalanan. So, hindi lang po yung ating mga kasalanan. Maging ang ating mga sakit, kahirapan, sumpa, na dapat po natin maranasan ay pinasasabi ng ating Panginoong Yesus. Saan po ito pinasan ng ating Panginoong Yesus? Sa krus. Sa krus. Tama po, sa krus. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus, tayo po ngayon ay maaari na makapasok sa langit. Amen? Pinuksan na ng ating Panginoong Yesus ang daan patungong langit. Kaya ikaw din kapatid ay maaari na makapasok sa langit. Kung
pong Diyos, ako po'y isang makasalanan. ako po'y isang makasalanan. Salamat po Salamat po sa kamatayan sa krus sa kamatayan sa krus ng aming Panginoong Hesus. At sa kanyang muling pagkabuhay, pinatawad na ang lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Banal na Espiritu, gabayan niyo po ako sa pinagpalang buhay. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Jesus sa puso